So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi, Plaridel branch para sa update natin at meron tayo nakitang bagong kulay ngayon. Ito yung Rusi Plush 150 Carb Type. So umpisa na natin yung walk around at kung sulit pa rin nga ba ngayong 2024 itong motorcycle na to. Ayos na ayos yan. Got some pain in their life, you can see it in their eyes. They're changing at night, underneath the dark skies. Forced to become something darker inside. You can feel the switch, feel the shift in the tide. They keep desiring something that's more inspiring. Their brains rewiring, old thoughts they start So ayun nga, para sa presyo nito, papakita ko na lang din dyan sa screen nyo para at least mabilis lang tayo. Alam nyo na agad kung ano yung cash, down payment, tsaka yung kanilang installment para dito. Yan. So kwento ko na lang din, siguro kung mas nauna to sa Neptune natin, baka ito yung una nating motorcycle. Kung nakita ko na agad yung FI nito, baka yung FI na yon yung kauna-unahang motorcycle natin. So siguro, yun nga, medyo na ano tayo, naging atat tayo bumili ng motorcycle nun. So yun yung isa sa mga natutunan ko na parang pag-isipan muna natin kung yun nga ba talaga yung motorcycle na gusto natin, kasi taon-taon merong nababago at merong bagong lumalabas, no, na mga new model, na mga in-upgrade na model. Yan, katulad na lang nito, yung dati siyang FI ginawang carb type. So, syempre, gaya ng sinabi ko dun sa, ang dami, ano daw? Ano sinabi ko? Gaya din dun sa, sinabi ko dun sa Flame, siguro naisip din ni Rusi na baka may mga gusto ng flash na carb type, mababa presyo, yung design, ganun pa rin, pero medyo may pagkakaiba lang din dun sa laki, no? Mas malaki kasi yung FI compare dito, no? So, ang dami ka na naman sinasabi. Umpisahan na natin yung walk around para dito at para dun sa mga new subscriber natin na napadaan dito at nag-subscribe. Welcome po tayo dito. So, umpisahan na natin yung walk around dito. Sa kanyang headlight, wala tayong binago dito eh. Parehas pa rin siya nung kanyang FI. Same pa rin yung approach dito para sa kanyang headlight. Pero kagandahan kasi dito is naka-LED na. Ito yung high and low niya. Then meron tayo ritong Rusi emblem. Pagbaba natin, meron tayong mga parang carbon fiber finish. Gusto ko yung decals na ito. Nakita na natin yung kulay white na ito. Itong kulay gray, maganda yung approach niya. Maganda siya sa mata. Hindi masakit yung decals niya eh. Hindi siya masyadong sabog eh. Dito meron siyang parang highlight itong part na to. Meron siyang kulay red na parang pa-faded. Ayan oh. Dito sa side, meron din siyang kulay red, yung Plush 150, nandito rin sa baba. Then dito rin sa side fairings, meron din tayong kulay red dito. So dito sa kulay green na to, yun yung highlighted. Yung part na yun, no, pag tinanggal mo siya, parang pag naging plain siya, parang wala na walang buhay, 'di ba? Parang hindi na siya masyadong pansinin. Pero yun nga, isa sa mga nagustuhan ko talaga dito, yung itsura na ito eh. Ayan oh. Dito sa side, napaka-angas, napaka-aggressive. Ewan ko ba, parang galit na galit siya pag tinitingnan mo siya. Kahit makasalubong mo sa daan, parang pipinahan ka na ito eh, di ba? So itong part na to ay signal light. Meron tayong parang winglet dito yung datingan. Open part naman to, tapos may maliliit siya ritong details. May mga patusok na design, may mga bolts dito. So pwede kayong maglagay dito ng ano, mini driving light oh. Dito sa side na to. Ito may mga bolts dito. Yun yung upgrade or ilalagay ko dito. So, naka-telescopic fork. Malaki din. Yung kanyang fender. Maganda rin yung kanyang plastic na ginamit. Di siya masyadong malutong. Saktuhan lang. Meron tayong Rusi dito. Meron tayong extension na matte finish na kulay black. Naka-mags. At ito nga pala ay tube type pa rin naman. Pero pwede na tong ipa-tubeless kasi nga naka-mugs naman tayo rito. Yung size dito ay 70-80 by 17. Dito naman sa kanyang disc brake na napakalaki, wavy design. Ayan yung itsura. Naka-dual pad caliper tayo rito. At sa mga nagtatanong dun sa liquid cooled nito, ilalabas na po yan. At alam ko kay Mitch Motovlog, pinakita niya na, or dun sa Facebook niya,
Alam ko, pinakita niya na yung testing nito, yung naka-water cooled, no? Malapit na yan. Siguro mga before December. Ayan. So, makikita natin dito na yung aggressive talaga niya, para siyang ibong galit. 'Di ba? Iba yung ibon na sinasabi ko, no? Baka iba yung ibon na nasa isip niya. Para yan, yan. Yan, yung itsura niyan. So, meron siyang palubog pala rito na design. Ito, oh. May palubog siya rito. May mga pa-curve na design. May mga patulis dito sa side. May open part dito. Meron tayong side pocket. Siyempre, meron din tayong USB charging port. Ayan. Para sa mga mahahabang biyahe natin. At sa mga gadget natin na pwedeng malubat. Dito naman, ignition. Napaka-simple lang. Ito yung susi. Simple lang din. Ayan. Sa kanyang handlebar is naka-upright position tayo rito. At maganda yung itsura ng ating panel gauge. Combination ng digital and analog. Pero sana dito, fully digital talaga. Para lang may upgrade din. 'Di ba? So, tingin nyo. Dito RPM. Dito fuel. Malamang dito yung speedometer. Yung kanyang gauge. Baka may clock pa yan. 'Di ba? So, meron pindutan dito. Siguro yung ano to. Pag mag-a-adjust. Dito naman sa taas, meron tayong signal light, neutral pag naka-high beam. Yan. Switches, mukhang di naman siya mukhang cheap tingnan. Lalo na yung kulay red na to. Ayan. So, meron tayong on and off ng kanyang park light, headlight, electric starter yung part na to. Lever, medyo manipis yung part dito. Pero smooth lang. Yung grip niya, hindi ko trip yung ganitong grip. Parang masakit siya sa kamay. Yan. Pero yung kanyang throttle, responsive naman. Dito naman sa side, clutch. Ayan, makapal yun dito or malapad. Yan, yung grip, okay, saktuhan lang sa kamay natin. Pero di ko talaga trip. Siguro mag-ano kayo dito, mag-gloves. Kasi medyo masakit siya. High and low, wala tayong flasher dito. Meron tayong busina, signal light, hazard switch, meron din. And choke. Ayan. Sa upuan, isa sa mga nagustuhan din natin dito. Mukhang di rin siya tinipid dito ni Rusi. Medyo manipis lang yung kanyang foam. Ayan yung kanyang foam. Pati rito sa rider. Dito makapal eh. Ayan. Maganda yung leather. Yung mga stitches. Kulay white. Dito rin. Tapos, yung part na to medyo manipis na siya. Pagdating dito sa OBR, medyo manipis. Wala tayong compartment pero pwede kayong maglagay dito ng mga papers. Siguro, pwede. Ayan, may helmet hook nga pala tayo rito. Natatakpan lang siya. Then, dito sa Jesco, maglagay sila rito ng goma. No? Para at least hindi bumabakat yung mga mga goma na yan. No? Yung galing dito sa upuan, bumabakat eh. Sayang yung paint job dito eh. Suggestion ko lang naman. Grab bar, matte finish, nakapa Batman style. Pero solid din yan. Kung gusto nyo maglagay ng top box, pwede. Maglagay kayo dyan. Dito naman sa kanyang makina, meron tayong kickstart. Simple lang. Pero maganda yung paint job. Lalo dito sa kanyang makina. So, sabi din ng iba, ito rin yung DL150. So, same din dun sa Flame. Ito rin yung makina nun. So, sabi nila, yung kanyang rear brake pedal, napaka-smooth lang. Pero malapad yung tapakan. Ating foot pegs, napi-flip, combination ng rubber and metal. Ayan, para at least hindi siya masisira in case na mabuwal tayo. Sa part nga pala dito, meron siyang parang carbon fiber finish. Dito rin, dito sa side na to, parang may palikpik na lalabas or may pakpak na lalabas. Para siyang isda rito. Yung design niya parang isda. 'Di ba? Yung paint job dito ganda oh. Matte finish din, kakaiba din yung texture. Dito rin, so may alloy na ginamit dito. Foot pegs, metal, solid, maganda rin, okay. Monoshock din tayo rito, nasa pinaka-center naman siya at hindi ko makita kung adjustable siya. Dito naman sa ating tambucho, maganda yung tsura nito. Maganda yung paint job, naka-single exit, Euro 4, yung ginamit dito na na tambucho, yung pang FI pa. Tapos meron din tayo rito metal na cover. Ayan. So naka single disc brake, naka single pad caliper.
Ganda rin na swing arm, malapad din. Meron tayong mags. And then yung size para dito sa likod ay 180 by 17. Tube type pa rin. Yung taillight natin, wala naman binago dito. Same pa rin naman dun yung approach niya dun sa FI. Ito rin, yung ating signal light, flexible din. LED rin yan, LED. Susian, sana dito ilipat na lang din to sa ignition. Parang hindi siya bagay dito. Parang pwedeng maglagay din ng bazooka, ano. Sana doon na lang binubuksan sa ignition yung upuan niya. Yung ating rear fender, ito metal, oh. Solid, oh. Ganda ng texture din dito, oh. Plate light, reflector, and then malapad din yung ating fender. Yan. May chain cover din tayo rito na parang may carbon fiber finish. Then yung ating sprocket size, ito ay 428/42T. Medyo malaki, no? Parang pan tricycle. Sabi nga nila eh. Pero pwede nyo palitan yan. Depende sa inyo. Okay? Naka-single head shifter. Same yung ating design ng ating foot pegs dun sa kabila. Side stand. Sana dito meron silang side stand kill switch. Baka naman. Pwede naman. Diba? So, sakyan natin itong motorcycle na to para dun sa mga 5'2" na kagaya ko na gustong bumili na ganitong motorcycle ngayong 2024. Ayos siya. Got some pain in their life, you can see it in their eyes. They're changing at night underneath the dark skies. Forced to become something darker inside. You can feel the switch, feel the shift in the tide. They keep desiring something that's more inspiring. Their brains rewiring, old thoughts they start expiring. They're never tiring, no, now they feel the fight in them. They feel the fire sweep, take over entirely. They feel it growing, it's showing the feelings. They keep overflowing, always stoking the fire. So yun, upuan natin itong Rusi Plush 150 na carb type. Side stand natin, uy, medyo mabigat. Medyo mabigat yung motorcycle kapag sina-side stand, center stand, nabibigatan ako. Siguro medyo pagod na ako. So 5'2" yung aking height. Naka-boots. Pogi, charot. Joke lang. Ayan. So shock pa lang sa likod. Ramdam na natin yung ganda. Shock sa harap, maganda rin. Ayan. So manageable naman. Turning radius, hindi siya ganun kalawak. Mukhang kailangan natin ng space para maka-U-turn tayo, pero saktuan lang. Ayan, ganda, oh. Yung upuan medyo pakiramdaman natin, medyo matigas, pero maganda kasi ito sa long ride. Kapag sobrang lambot naman kasi, parang ramdam mo na yung yung pinaka plastic dun sa upuan, kaya medyo yun yung sumasakit talaga kapag long ride. Pero yun nga, para sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, itong Rusi Plush 150 carb type, puntahan nyo na lang yung pinakamalapit na Rusi branch sa lugar nyo, or kontakin nyo yung number ng Rusi Plaradel para magpa-reserve or kumuha ng ganitong motorcycle. Ayos siya. Center stand natin, medyo mabigat, So yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi yung tatandaan, wala sa brand na motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.